Muling nagbabalik sa Himpapawid ang Iba Maabig Ka dito sa radyo natin FM 105.7. Ayan, tag-ulan na naman. Yes, ayan, rainy season is coming. Of course, pagka may ulan, may sakit minsan. So, kasama natin ngayong umaga si Miss Yoli Taksay, ang Nurse 1 ng ating RHU. Ma'am, good morning. Yes, ma'am. Isang masigla at malusog na umaga po sa ating lahat, Ma'am Chantal. Ma'am Chantal. Ayan. Ma'am Chantal, Ma'am Mariela. At Ayun. sa mga tagapakinig po. Magandang umaga po. So si Ma'am Yoli din po ang ating Health Education and Promotions Officer. Oh, okay. Yung pala yung nandito. Po, akala ko alam mo. Ayan nga ma'am, nagsimula na nga talaga yung tag-ulan. Ano po ba ang Yes, mga ma'am. karaniwang health concerns natin na dapat bantayan? Lalo, pasukan. Yes, sa mga bata. Of course, yung mga bata, prone sila dyan. So, ano po yung mga yon? So yun, ma'am, ang health concern na binabantayan natin pag tag-ulan, ito yung sinasabi nating wild diseases po. Ito yung mga waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis and dengue po. So pag ganitong tag-ulan po, tumataas po yung cases natin. So hopefully din, wala tayong mga deaths po. At lalo na ngayon June, sineselebrate po natin yung Dengue Awareness Month, which may team po tayo na United Zero Dengue Cases, Future Together 2030. So yun po yung inaantabayanan natin na sana wala tayong maging dengue deaths po. Apo, Ayan. dengue So, deaths. ma'am, bakit po ba tumataas to kapag umuulan? So yun po, syempre pag tag-ulan po, madami pong naiipon na tubig. Ayun. So yung mga bote natin dyan na nakatiwangwang, mga lata, kahit po mismo yung tansan, mga na hindi nagagamit na mga gulong na nakatiwangwang po dyan, and then sa mga, yung bakod po na ginagamit natin na buho, di ba may mga, May butas. may butas doon na pwedeng pag ipunan po ng tubig. So doon po, nangingitlog ang ating mga lamok, dumadami po yung mga lamok. Gusto po nila yung mga stagnant water. So dumadami din po yung dengue cases natin. And then syempre, tag-ulan po, nagkakaroon tayo ng pagbaha. Diyan po, dumadaloy yung mga leptospira na bakterya na nagkakos naman po ng leptospirosis natin. Syempre, pag tag-ulan din po, nakokontamina yung mga iniinom natin tubig, yung mga leak po na daluyan ng mga tubig, pwedeng may butas, pwede pong pasukan yon ng mga bakterya po. And then, syempre, tag-ulan, mamaya iinit, doon naman po nagkakaroon ng influenza-like illnesses, pabago-bago po ng panahon. So, yun po, kaya tumataas po yung mga cases na yan. Ayan, so ito naman po, Ma'am Yoli, no? So paano naman natin malalaman kung yung sakit natin ay simpleng sipon lang, trangkaso lang, o kailangan na po natin na magpakonsulta sa ating health center? So ano po yung mga dapat nating Indications. opo, yung mga dapat nating tignan na mga sintomas po? So, pag simpleng sipon lang po, mild lang po yung sipon niya, mild yung baradong ilong, mild lang po yung lagnat, saka mild na ubo. Pero pag trangkaso na po yan, may mataas na lagnat na may kasamang kumbulsyon, and then masakit na po yung ulo, yung ubo po, medyo grabe na rin sa ubo, may kasama na pong nahirapang huminga, and then yung pananakit po ng katawan at kasukasuan, and then yung nangihina na po. Yun po ang kaibahan ng simpleng sipon sa trangkaso po. And then pag simpleng sipon po, usually hanggang 1 week lang yan. Pag yung trangkaso na po, inaabot yan minsan ng 2 weeks hanggang or more po. So, pag sumampa na ng 2 linggo yung lagnat ng bata o nung Magpa-check kailangan na. ipa-check up na. So, yan po yung mga madalas na sintomas. Ma'am, may difference po ba pag sa bata, sa matanda, o same lang din po? Ang bata po kasi, yung mga matatanda, and then mga pregnant po, may hina pa po ang resistensya ng mga yan. Pag nagkaroon po sila ng mga sakit na yan, hindi po kakayanin ng mga komplikasyon nila. Kaya kahit 2 araw pa lang po na lagnat na meron sila, kailangan na pong ipa-check up.
Okay. So, ganun pala, lalo sa mga bata po, no? Medyo hirap silang i-ano yung nararamdaman nila sa katawan. So, kailangan po nating bantayan yan, no? So, yun nga po nabanggit nyo kanina, Nurse Yoli, no? Isa sa mga pangunahing inaalala nating sakit tuwing tag-ulan, dengue po, di ba, no? So, ano po yung kasalukuyang sitwasyon ng dengue dito po sa atin? At ano po yung mga dapat gawin ng ating mga Ibanyans po para makaiwas po tayo dito? So ngayon po, from January to May, meron na po tayong 19 cases po na dengue. And ang kagandahan po yan, wala pa po tayong deaths. So sana hindi po tayo magkaroon ng deaths. So meron po kaming sinusuportahan na strategy po, kailangang i-adapt po natin mga taga-iba, yung 5S at saka 4T na strategy po para maiwasan natin na magkaroon ng dengue. So isa-isahin po natin yung 5S. Yung first S po, yung search and destroy, hanapin at sirain po yung pinamamahayan at pinamumugaran ng mga lamok. So yung mga bote po, mga lata na nakatitiwangwang po dyan, doon natin ipapasok yung 4 na T. Itataob po natin yung mga yan, tataktakin, patutuyuin para po walang matirang tubig sa mga lalagyanan na yan. Ilan po yun, ma'am? Ilang T yun? 40. Gawin na nating 5T. Ano yung isa, ma'am? Yung isang T, ibigay na lang na sa tambayan. Ay, Campaign na. correct. Ang galing mo doon. Nadali mo. Gawin na nating 5T, ma'am. Correct. Isama, Sa ilagay na totoo lang po lang. sa tambayan, magiging bigas pa yan. Di ba? Ang galing mo doon, Ma'am Mariela. So, ayun and po. paalala po natin, ano yung 40? Taob, Taob, taktak, taktak, tuyo, tuyo, and yung 4 po na huli kong hindi pa nasabi, yung takip. Takip. May iba po kasi na nag-iimbak ng tubig, no? Siguro mahirap yung mahirap imbak ang- ng tubig sa kanila. Oo. So kung maaari lang po, takpan po natin yung para hindi po pangitlogan ng Oo, lamok. tsaka kasi baka maging contaminated siya, ma'am. Opo, Oo. din, ng ibang bakterya po. And yung last 5T ni ma'am, tambayan. Ayan po, thank you, ma'am. Naisingit mo pa yun. Oo. Ayan, sige, ma'am, Sige. proceed So, po. sa second S na po tayo, self-protection measures. Protektahan po natin yung sarili natin na hindi makagat ng lamok. So, kung hindi tayo kagatin ng lamok, wala tayong dengue. So, sa anong paraan po? Pagsusuot ng mga long sleeve. Ngayon, makakapag long sleeve ba tayo? Ma'am, init ng panahon. At Tapos least, ma'am, hindi sila mangitim. Oo. Pag na, Ayun, ma'am. So, pajama kung maaari po. Pero kung mga ganitong pagsusuot po ng damit, mas maganda po kung kailan active yung mga lamok. So, usually po, 6 a.m. ng umaga hanggang alas 8. Active sila. And then sa hapon naman po, alas 4 ng hapon hanggang alas 6. So, sa mga oras na po yan, kung maaari naka-long sleeve or pajama po. And then, as much as possible po, sana light colors yung suotin natin. Yung mga white, mas maganda. Basta light colors. Kasi gustong-gusto po na lamok yung madidilim. So, ito, naka-dark to. Si Ma'am Lagot Mariela. kayong Oo dalawa nga. ngayon. Lapitin pa naman ako ng lamok. Ayun po, gustong-gusto po ng mga madidilim po yung lamok. Tapos po, kung may pambili po, pwede tayong bumili ng insect repellent lotion po. Magpahid po. And then, hindi ko po alam kung meron pang mga gumagamit ng kulambo ngayon sa bahay. No? So maganda rin pong protection yung sa atin pagtulog po, paggamit ng kulambo. Then maganda rin po may mga screen na po yung bahay natin, yung mga pintuan at saka mga bintana po. And then, ugaliin din po nating maligo kasi pagpawisan po tayo, gustong-gusto rin po ng lamok yan. So yun po yung sa self-protection measure. Number 3 po, seek early consultation. So kung may mga nararamdaman na po tayong sintomas ng dengue, like mataas po na lagnat, masakit yung ulo, masakit yung likod ng mata, masakit yung katawan, mga kalamnan, nagkakaroon na ng rashes, nagsusuka na po, and medyo worse na po pag nagdurugo na po yung ilong natin sa gilagid. Magpakonsulta na po tayo, agad wag na po nating patagalin yung mga sintomas, lalo na po sa mga baby, yung sa mga senior citizens. So number 4S po, yung, nawala na ako. 4S, yung say yes to fogging. Ito po, pag may outbreak na po tayo, pag may mataas na po yung case ng dengue po sa ating barangay, pwede na po tayo mag-request ng fogging. And last 5S po, yung sustained hydration.
Kasi po, commonly na kinakamatay po na may mga dengue, yung severe dehydration. So kung maaari po, lalo na pag may lagnat, painumin po natin ng tubig, and kung may orisol po, mas maganda po. So yun po yung 5S na pinopromote natin para maiwasan po yung dengue. Okay. So ayan po, no, narinig na po natin, and sana po ay mas maging alerto po tayo, no, at pakatandaan po natin yung mga binanggit po ni Nurse Yoli para maiwasan na po natin, no, yung tumaas pa yung kaso ng dengue dito po sa ating bayan. So ngayon naman, no, Ma'am Ella, bukod po sa dengue, no, pag-usapan din natin, Nurse Yoli, yung pagdating po sa kalidad ng iniinom po natin na tubig. So, paano po nakakaapekto yung panahon ng tag-ulan pagdating po dito? Ayun na, medyo napahapyawan ko na po kanina. Siyempre po pag tag-ulan, nagkakaroon ng baha, na apektuhan po yung, pwede po yung kanina sinabi ko, may leak yung daanan ng tubig. Tapos pag baha po, pwede yung mga iniinom natin is na kukontamina ng mga bakterya po. So kung maaari po, kung hindi po kayo sigurado na malinis yung tubig na iniinom, pakuluan po muna natin to, kung maaari hanggang 3 minuto bago po natin inumin. Ayan, so yan po, no, kasi prone din po tayo sa mga waterborne diseases po kapag panahon ng tag-ulan. So dapat din po natin na bantayan po yan. So, ma'am, napag-usapan natin yung ibang waterborne diseases, yung mga kalimitang sakit ng mga bata tuwing tag-ulan. Ano naman po yung mga simpleng hakbang na pwedeng gawin sa kanilang mga bahay, sa bawat pamilya, na para mapanatiling malusog at ligtas yung kanilang tahanan ngayong tag-ulan? Ayun po, yung lagi namin din pinopromote po yung healthy lifestyle. So, kung maaari po, kumain ng masustansyang pagkain, pampalakas po ng resistensya yan para malayo po tayo sa mga sakit. Uminom po ng maraming malilinis na tubig. Then, yung sapat na tulog at pahinga po, regular na exercise, and then yung pagiging malinis po lagi sa kapaligiran, yun po lagi yung ina-advise namin. Kasi po wala pong tatalo sa pagiging malinis po sa kapaligiran natin. Yes. So, ano po yung mga, pagdating naman sa LGU iba, sa Rural Health Unit, ano po yung mga serbisyong maaari nilang ilapit sa atin pag may mga health concerns tuwing tag-ulan? Ayun po. From the Office on Health Services po, meron po tayong 2 health center sa Zone 6 po sa RHU, and then sa Bangantalinga sa Super Health Center po. Tayo po may mga ino-offer po tayo dyan na libreng medical consultation po. So kung may mga sintomas na po na nararamdaman sa mga nabanggit natin kanina, punta na po, wag na pong patagalin yung mga nararamdaman, pa-consult na po tayo sa ating mga doctors po. Ang mga ino-offer pa po namin, ngayon Dengue Awareness Month po, may libre po tayong dengue test para ma-confirm po kung yung nararamdaman po ng ating mga anak is dengue po. So, libre din po yon yung dengue test natin. And then, yung may mga libre din po tayong gamot, kung may mga inuubo po dyan, hinihika, may mga sakit sa baga, libre po ang ating gamot sa ating mga health center. Then sa mga barangay health center po, meron tayong libreng bakuna sa mga baby, lalo na po ang mga baby mahina ang resistensya pag dinamaan po sila ng mga sakit na yan, yung complication po ang hindi nila kinakaya. So may mga cases po tayo na pwedeng ikamatay nila yung mga yan. So libre po yung mga bakuna natin sa mga barangay. So kompletohin po yung mga bakuna po nila. Then sa mga buntis po, may mga prenatal check-up din po tayo, may hina din po resistensya ng mga buntis. Tapos po, kung nade-depress po tayo sa mga sakit na sunod-sunod na nagkakaroon sa pamilya natin, sa mga sakuna po, meron din po tayong doktor para sa counseling po. Yun, ma'am. Ayun. So, libre pong mga services po yan ng ating Rural Health Unit. Kaya samantalahin po natin, lalong-lalo na po sa mga bata. Ma'am, kumusta naman pala yung sa mga bakuna nila? So far naman po, halos lahat na ano po natin? So far po, nangunguna po ang IBA sa buong Zambales Wow, na okay. mataas po ang sa National Immunization Program po. Opo. Kasi may alam natin may time na parang nag-decline pagdating sa bakuna. So ngayon maganda naman pala na sa IBA ay tayo ang nangunguna. Yes. Ayan. So, ma'am, para sa pangwakas, may mga gusto ka po bang sabihin, mga paalala?
So yun po, ang kalusugan po natin ay nagsisimula sa tahanan. So ang pagiging malinis lagi po sa bahay, ang lagi po namin na-advise po. So kung may mga sakit na po, ayun po, magpa-check up na po para maiwasan po yung mga wild diseases po. Ayan, sabi nga nila, prevention is better Yes, than ma'am. cure. Cure, Opo, mas yes. maganda ng walang trabaho sa RHU para sana, 'di ba? At least healthy po ang lahat. Oo. Kasi talaga pong prevention is better than cure. Ayan. Ayan, so ayun po, no, maraming salamat po, Nurse Yoli. So para po sa ating mga tagapakinig, ang ating pong RHU ay bukas po, no. Meron po nandyan sa Zone 6, Baitan, sa tabi po ng ating sports complex. At meron din po tayong Super Health Center sa Barangay Bangan Talinga naman po. So kung kailangan nyo po ng agarang tulong, nandyan po ang ating mga rural health units po. Ayan. So ang operating hours nyo po ay from? Monday to Friday, 8 to 5 po, except Ayan. holidays. Except Ayan. holidays. So, So, maraming salamat po, Nurse Yoli, no, sa inyong mga paalala, no, ma'am. Parang hindi ka naman kinakabahan eh. So, ayan po, ngayon po, natapos na po ang ating usapin, no, patungkol naman sa Tagulan. So, Ma'am Mariela. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong umaga. Jam-pack na information muli ang ating mga tinalakay tungkol po sa mga news sa bayan ng Iba. So gusto ko lang pong gamitin itong opportunity para lumapit sa ating mga business establishments, private institution, tungkol sa inyong mga local recruitment activities. Bukas po ang tanggapan ng Public Employment Service Office para tulungan po kayo pag kayo ay may mga hirings para po mai-connect namin kayo sa mga trabahanteng na naghahanap ng trabaho dito sa bayan ng Iba. At of course, promote ko din sa Local Youth Development Office. Maliban sa educational assistance, meron po tayong Iba Achievers Incentive Program. Bukas na po yan para sa mga ating cum laude. Ngayon, malapit na naman ang graduation ng yes. ating mga kolehiyo. Ayan, meron po tayong para sa cum laude, magna at summa cum laude. Meron po tayong incentive dyan. At of course, sa mga top-notchers ng bayan ng Iba, ayan, bukas po ang ating Local Youth Development Office. Of course, sa pangunguna ng ating Municipal Mayor Irene Maniguez-Binan. Ang panayam na ito kina Ma'am Mariflo Aisip at Ma'am Yoli Taksay ay bahagi ng programa ni Mayor Irene Maniguez-Binan na maibahagi ang mga kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa susunod na Sabado, dito sa Iba Maabig ka muli. Ito po si Mariela Mercado Enriquez. At ako naman po si Chantal Ababan. Naghahatid ng balita mula sa pamahalaang lokal ng Iba. Bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Magandang umaga po, maraming salamat.